Hindi. Ganito, katulad ng sinasabi ko panay-panay. Meron ng kautusan ng ating Pangulo, meron na tayong mga plano para dyan. No? So, hindi tayo nagdadagdag ng utos at plano. Nasa sa armed forces natin kung papaanong mag-react within the confines of that plan. That being said, alam na naman ng buong mundo na illegal ang ginagawa ng China na pagkukupkop ng West Philippine Sea batay sa kanilang hindi kapani-paniwalang historical narrative na walang bansa sa buong mundo na naniniwala at maraming bumabatikos. So, sa makatwid, kahit sila siguro nahirapan maniwala, yun lang ang pwede nilang gamitin kahit hindi ka paniwala na batayan upang maituloy ang illegal nila na gawain. Sa kabila nito, sa ating masusing pakikibaka sa West Philippine Sea sa ilalim ng UNCLOS at ng international law, tayo ay napakaraming kaalyado at ni isang bansa walang bumabatikos sa atin. Kaya ang China, bagamat kung anuman ang sabihin nila, para sa kanilang tenga na lang yun. Dahil walang epekto ang kanilang sinasabi sa buong mundo dahil hindi sila pinaniniwalaan, lalong-lalo na ang ating mga kababayan na sawang-sawa na sa ginagawa nila. Alam mo, wag dati ng usapan bilang bansa ang taktikal na nangyayari. Kasama yan. Pagka may mga operasyon na ganito, kasama yan sa kalkulasyon. Meron tayong plano para dyan. May kautusan na ang Pangulo. Ngayon, ang ating mga operatibo sa Armed Forces at Coast Guard, pinapatupad ito. At kung anuman ang nangyari, meron silang contingency plans para dito batay sa general plan na binigay. Ngayon, ang dapat natin hindi kalimutan at isapuso bilang Pilipino, huwag tayong magpapadala sa propaganda ng ibang bansa. Dahil ang nakasalalay dito ang kinabukasan at integridad ng bansang Pilipinas sa ilalim ng archipelagic doctrine, no, na ipinaglaban natin. At sana makumbinsi natin ang mga kababayan natin na iba ang pananaw na wala ng epekto sa taong bayan ang kanilang pagsusuporta sa posisyon ng China. 90% mahigit ng ating mga kababayan ay naniniwala sa ating panindigan. Ngayon, sa ganang atin, batay sa utos ng ating Pangulo, tayo ay hindi bibigay ng ating soberanya sa abot ng ating kakayahan. So, ito na lang po ang masasabi ko. Ngayon, sa salita naman na tayo ay naghahanap ng away, hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So, anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. At sinasabi din na tayo ay iniimpluwensyahan ng ibang mga bansa katulad ng Estados Unidos. Ito'y napakalaking insulto sa ating mga kababayan na kinukunan ka na nga ng teritoryo, sinasabi ikaw pa
ay sunod-sunuran sa ibang bansa. Doble, sinipa ka na, tapos sinuntok ka pa. Sino ba naman Pilipino ang matutuwa nito? Kaya yung propaganda ng China ay propaganda lang talaga na walang naniniwala. Sana naman ang ating mga taong bayan ay magkaisa sa likod ng ating Pangulo dito sa pangunguna niya sa pagprotekta ng sagradong teritoryo at sagradong mga regalo ng Panginoon sa ilalim din ng UNCLOS sa hindi lamang sa atin, kung hindi sa mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Kaya natin ginagawa ito. Walang ibang rason at walang ibang bansa na pwedeng makinabang dito kung hindi Pilipino. Ang problema, ang China napakalaki na, ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. So, hindi pwede yun. Ang Pilipinas at ang kanyang karagatan at kanyang karapatan sa ilalim ng international law ay para sa kapakanan ng Pilipino, at kung sino man ang gusto nating isama dyan, walang pakialam ang China na magsabi na sila lang ang pwede. Sec, one question lang. China has warned the Philippines to be prepared to bear all potential consequences of its action in the South China Sea. Spokesperson for China's Ministry of Foreign Affairs said, and I quote, "If the Philippines repeatedly challenges China's bottom line, China will continue to take firm and decisive measures to firmly safeguard its territorial sovereignty and maritime rights and interests." Sir, your reaction on that, sir? Now, paano natin china-challenge ang kanilang bottom line? Sila nga ang pumapasok dito sa teritoryo natin eh. Ano bang bottom line yon? Iyan na naman, yung bottom line na yan, walang bansa sa buong mundo, ni isa ang naniniwala dyan. Kung hindi, ito ang paggamit ng dahas upang takutin at payukuin ang Pilipinas sa kanilang ambisyon, kung ano man yun. So, yan ang reaksyon ko. Bakit kayo nananakot? Tapos sasabihin nyo, we want peace. We want, lagi nilang sinasabi mga kapatid natin sa media, through consultation and dialogue, ayusin natin ito. Ano ibig sabihin ng consultation at dialogue? Meron bang settlement dyan? O pag-aareglo ng tactical situations? Kung talagang gusto nila, kung talaga siguro hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim, bakit hindi tayo magpa-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Bakit ayaw nila? Pagkatapos, pag nahuhuli sila sa mga hindi tamang sinasabi nila, ayan na, magbabanta. Tama ba yon? Hindi tama yun. Kahit grade school nating mga estudyante, alam kung anong tama o hindi, ito hindi tama. Sir, walang dapat kaalaman, hindi dapat matakot yung Pilipinas, sir. Kami ay hindi magpapasubo ng ating mga kababayan sa panganib. Ngunit, ang panganib ay lumalapit sa atin. So, anong gagawin natin? Hindi naman tayo nambubuyo dito eh. Ano bang pagbubuyo ang ginawa natin? Kung ginawa natin ito within their 200 nautical mile exclusive economic zone sa may Hainan Island, yun ang provokasyon. Dito nila ginagawa eh. So, anong gagawin natin bilang Pilipino?
Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.